Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang ibig kong sabihin, na sa lahat ng atin pong mga ginagawa, pantay-pantay po yan sa harapan ng Panginoon. Malaki yung naibibigay mo, maliit yung naibibigay mo, pantay-pantay po yan sa Panginoon. Ang itinuturo ng Bible, mga kapatid, mag-ingatan tayo sa bawat isa, taking good care of others. In Ephesians chapter 4 verse 32, Ephesians, sa halip maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa lahat, sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Diba? Pag sinabing mapagpatawad kayo o maging mabait kayo, mga kapatid, dapat dyan natin may iingatan yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Sigurado kapag hindi ako naging mabait, Brother Joshua, wala ka dito, O, di po ba? Dapat ang pagiging mabait natin ayon sa kalooban ng Panginoon. Paano mo maiingatan ang iyong anak? Paano mo maproprotektahan yung puso ng iyong anak? Kung ikaw na ina, lagi kang nagagalit. Di ko po sinasabi ng mga kapatid na masama ang magalit. Ano po ba? Hindi ko po sinasabi na masama ang magalit. Minsan kasi ang ina, kapag nagalit, mga kapatid, wala sa tamang sitwasyon. Minsan, mali ang kaparaanan ng pagtuturo. Ang pagtuturo dapat ng isang ina, mga kapatid, kapag ikaw ay nagagalit, huwag mo siyang pagalitan sa harap-harapan ng maraming tao. Ano po ba? Dahil mapapahiya yung anak, yung puso ng anak. Dahil ikaw ay may responsibilidad sa kanya, responsibilidad mong ingatan ang kanyang puso na huwag masaktan. Ako din po, mga kapatid, nung ako po ay bata-bata pa, maraming beses na rin po akong napahiya. At hindi ko po blame o hindi ko po itinatanggi po yon. Kapag namalo si nanay, talaga namang papaluin ka sa maraming tao. 'Di ba? High school na po ako noon, pinapalo pa rin ako. Anong mararamdaman ko? Siyempre, mapapahiya po ako. Lalo na po sa mga kaibigan ko. Pero okay lang po yun. Ang mahirap, mga kapatid, ay yung pagsalitaan ka ng hindi maganda ng magulang mo sa harapan ng maraming tao. Yun po yung hindi maganda. Kaya't lagi ho tayong mag-iingat sa mga sinasabi ho natin, mga magulang, sa ating mga anak, pag-ingatan natin na masaktan ang kanila pong mga puso. Pangaralan sila, oo, tama. Dahil ang sabi sa Bible, huwag mong ilayo ang pamalo sa mga bata. Kaya biblical, mga kapatid, sa mga nanay, dapat pinapalo ang mga anak. Tama po ba? Ang mga apo, pinapalo. Kapag may nagawa na mali, paluin. Dahil biblical po yun, na huwag natin ilayo sa kanila yung pamalo. Kahit yung mga tatay o mga nanay na namamalo sa kanilang mga anak, hinahangaan ko sila. Ako din po, mga kapatid, kahit tanungin niyo po sa mga anak po namin,
pinapalo po namin yan. Parang kulang pa nga yung pagpalo namin ngayon. Di ba, Nurin? Kulang? Ay, hindi naman. Pinapalo po namin yan dahil gusto namin, paglaki nila, maging matuwid sila. Maging masunurin. Kaya't magpasalamat po tayo ng mga anak kapag pinapalo tayo ng ating mga magulang. Dahil ang pagpalo, mga kapatid, yan po yung tanda ng pagmamahal. Amen? Maski ang Diyos natin na mamalo. Oo niyo po ba? Yan po yung tanda ng pagmamahal ng ating mga magulang sa bawat isa po sa atin. Ikaw ba, ate, namamalo ka ba ng apo mo? Ay, nulabangad. Diba? Namamalo. Paano natin maiingatan yung ating mga anak kung hindi natin dinidisiplina ng maayos? Tama? As a pastor, mga kapatid, minsan nagagalit. Minsan pinagsasabihan ko po kayo. Bilang isang magulang, mga kapatid, ayaw ko kayong mapariwara. Ganun lang po yung kasimple. At kung minsan, dinadaan ko po ito sa mahalumanay na pananalita kapag ako po ay nagpapaalala. Pero ang katumbas nun sa aking puso, mga kapatid, ay pagbibigay disiplina. Sa halip, maging mabait kayo, maawain, mapagpatawad sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Sa Proverbs Galatians chapter 6 verse 10. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti. O diba? Pinaalala ng Bible, mga kapatid, paano natin maiingatan ng bawat isa kapag may naalala tayong gumawa tayo ng mabuti, hindi natin ginagawa. Diba? Mabuti ito. Diba? Alam nating mabuti yun, tapos hindi natin ginagawa. Diba? Paano natin maiingatan yung ating yung ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat buhay ho natin? Brother Joshua, dito ka nga, Brad. Dito sa banda rito lang, Brad. Maghiwalay muna kayo kay Brother, yan. Kasi kanina ko pa kayo napapansin, Brad. Are you with me, mga kapatid? Yan. Purihin po ang ating Panginoon. Sabi niya dito, sa Galatians, sabi niya, kaya nga basta may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. O, di ba? Gumawa tayo ng mabuti, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya nga mga kapatid si Brother Christopher, tama? Tama, Brad? Brother Christopher, alam ko mahirap. Kasi galing pa siya ng Tayog. Papunta dito sa Alcala. Mag-church. Nakabike. Hindi madali, kapatid, di ba? Tama? Pero salamat, kapatid. Sumusunod ka. Salamat, kapatid, dahil nagsasakripisyo ka. Tignan niyo po, mga kapatid. Kapag uuwi yan, mamaya-maya, sasabihan ko ulit, Brad, huwag kang magsasawa, dumalo ka lagi sa gawain ng Panginoon. Yun lamang ang tangi nating magagawa, ang magpaalala, dahil alam ko, yun yung mabuti na magagawa ko para sa Kanya. Tapos tinatanong ko yung kanyang bunsong anak. Anong pangalan ni bunsong anak? Rihanna, di ba? Lagi kong tinatanong sa'yo every Sunday. Mansinin mo, 3 Sunday na. O, di ba? Lagi kong sinasabi sa kanya, masaya ka ba nandito si Papa? O, di ba? Ay, sabi niya lagi, opo.
makakabuti sa kanya. Tama? Si Rema, tatanungin ko, Rema, masaya ka ba nandito si Papa mo? O, di ba? Yun yung makakabuti sa kanila. Kaya ini-encourage ko lagi si Brother Christopher. Bagamat mahirap, mga kapatid. Salamat kapatid, lagi kang nagsusumikap. Be strong. Be strong, magpakatatag ka. Hindi madali ho yun. Ang ipakita mo, ang pinakamainam na paglilingkod mo, hindi ho madali po yun. Buti kong si Brother Christopher panyan, yung kanyang pagbabike lagi-lagi or talagang parang katulad ko, kayang-kaya kong bikin ang binalunan hanggang dito ng wala pang isang oras, kayang-kaya ko. Kasi tinatanong ko siya, ilang oras ba kapatid ang biyahe mo? Minsan, umaabot ng 1.5 oras, di ba kapatid? Ha? 1.5. Oh. Walang ensayo. Di ba? Pero tinitignan ko yung sakripisyo ng kanyang ginagawa. Kasi naisip niya yung mabuting gagawin niya para sa kanyang mga anak. Para sa gawain ng Panginoon. At lagi kong sasabihin sa iyo, kapatid, Brother Christopher, magpatuloy ka sa Panginoon. Magpakatatag ka sa Panginoon, kapatid. Huwag kang magsasawa na gawin mo ang mabuti para sa iyo. Amen po ba? Palapakan po natin ang Lord. Kapag may naisip tayong magagawa na mabuti, gawin ho natin. Gawin ho natin ng tama. Kapag naisip natin na maaga kang pupunta, dahil yun ang mabuti, gawin mo. At muli kong papaalala, dahil ang gusto kong maging mabuti ho tayo, lalo sa mga manggagawa, late kayo kanina. Pagpasensyahan niyo po si Pastor, hindi ko po ginagamit ang pulpitong ito para dahil yun ang gusto kong mangyari, maging mabuti kayo. Maging mabuti tayong tagasunod ni Kristo. Maging maaga tayo, maging maagap. Kayo na mga manggagawa. Amin po ba? Tahimik ko kayo. Dahil may prayer time tayo, mayroon tayong pananalangin mga kapatid, sama-sama ho tayong mananalangin at dudulog sa Panginoon. Mayroon tayong intercession na napakahalaga po nun para sa akin at para sa kabuuan ng church. Dapat ang mga manggagawa nauuna sa church. Amen. Paano tayo magsisilbing mabuting halimbawa sa kanila? Dahil ang sabi sa Bible, maging mabuti tayo. Kapag may naisip tayong mabuti na hindi natin ginagawa, dahil sa Bible, kakasala ka. Kaya nga, basta may pagkakataong gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ngayon, tatanungin ko po kayo, sino ang matutuwa kapag ginawan kayo ng mabuti? Di ba? Kayo, di ba? Matutuwa kayo kapag ginawa kayo ng mabuti. Amen. Kapag tinulungan kayo ng isang kapatid, di ba? Matutuwa ka? Amen. Proverbs chapter 21, verse 21. Ang lumalakad sa daan ng katwiran ay katapatan, at katapatan ay magkakamit ng buhay at karangalan. O diba? Kapag gumawa ka ng mabuti, kapag lumakad ka sa daan ng katwiran at katapatan, ay nagkakamit ng buhay at karangalan. Colossians chapter 3, verse 12 hanggang 13.
Kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Dapat yung mga apat na to, mga kapatid, na verse ay mayroon sa atin. Paggawa ng mabuti, paglilingkod ng maayos sa Panginoon, mga kapatid. Isang bagay po yan, mga kapatid, na iniingatan natin ang bawat isa. Kapag alam natin yung apat na to na verse, mga kapatid, alam natin na iniingatan natin ang bawat isa. Every one of us has a responsibility to take good care of others. Ang bawat isa po sa atin ay mayroong responsibilidad na ingatan ang bawat isa, mga kapatid. As the Lord Jesus said, love one another. Magmahalan sa bawat isa. Magmahalan tayo sa bawat isa. Sa John chapter 13 verse 34 hanggang 35. Na dito po ang sinabi, mga kapatid. John 13 verse 34 hanggang 35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Mahal po ba natin ang bawat isa, mga kapatid? Do we love each other? Mahalin natin ang bawat isa, mga kapatid, hindi lang sa nguso. Dapat maging sa puso. At dapat mahubog sa isang tao, sa bawat isang Kristiyano, mga kapatid, bago mo mahalin ang iyong kapatid sa pananampalataya, dapat mong inuuna na mahalin ang iglesia. Nakukuha niyo po ba? Paano mo may papakita ang pagmamahal mo sa church? Paano mo may papakita ang pagmamahal sa kabuuan ng iglesia, mga kapatid? Pinagkatiwalaan tayo ng Lord, mga kapatid, ng isang iglesia, mga kapatid, na napakaayos. Napakaganda. Nakukuha po ba natin? At dapat, mga kapatid, kung mahal natin ang church, huwag nating iniiwan ang church, mga kapatid, na madumi. Sa loob ng church, mga kapatid. Dapat ang loob ng iglesia ay laging malinis. Amin po ba? Kaya nga, yung mga kabataan, sabi ko nung nakaraang Sunday, kasi may gumawa ho dyan sa taas, nagpalitada. Sunday ko ho napansin. Pagbukas ko ng bintana, madumi yung mga bintana, as in, putik-putik po dyan. Sabi ko, muntik ko nang i-PM yung mga ushering natin, maaga kayo. Pero sabi ko, Lord, ito yung nakita ko, mabuti naman po itong gagawin ko. At ako yung nakakita, siguro ako yung gagawa. Kaya ginawa ko, mga kapatid, naglinis po ako dyan. Nilinisan ko talagang as in, mabuhangin, mga kapatid. Bilang mga isang Kristiyano, mga kapatid, dapat ang kapaligiran ho natin, mga manggagawa, dapat nakikita natin kung ano yung kailangang ayusin. Amen? Amen po ba? Sa mga kabataan, wag nating iiwan na madumi ang loob ng iglesia. Amen. Kapag sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, kinakailangan, una, mahalin natin ang iglesia ng Diyos. Amen. Mahalin natin ang pinagkatiwala sa atin na building ng Lord. At salamat sa Lord, itong pulpito, hindi siya maalikabok ngayon. Sino nagpunas nito? Ikaw? Di ba?
Iwan ko ba sa mga ushering natin, lagi nakakalimutan tong pulpito, napunasan. Ano po ba? At ito yung mukha ng kinatatayuan natin. Ito yung ginagamit natin sa pangangaral. Dapat inaayos natin dahil yun ang mabuti. Amin po ba sa mga ushering natin? Dahil tayo po ay laborers ng Lord, kinakailangan nating ingatan ito. O sa mga music ministry natin, kinakailangan natin napupunasan ang lahat ng to, mga kapatid. Ba? Amen. Dapat laging malinis. Ba't ba ako napunta dito sa topic na to? Pinapaalala sa atin ng Lord. Amen po ba? Na lahat ng bagay na mayroon tayo, pinagkatiwala lamang sa atin ng Lord. Kaya dapat iniingatan natin. Amen. Si Brother GM, nakita ko kahapon. Saan ba si Brother GM? Brad, kita ko kahapon. Siya yung chairman kahapon. Di ba, Brother JM? Chairman kasi taga-ayos ng upuan. Chairman, taga-punas. Nagpupunas siya kahapon ng mga upuan. Alam niyo po ba? Pinupunasan niyan, tag-iisa. Dapat, Brad, kapag nagpupunas ka, sabihin mo, pagpapalain ng Diyos yung mga uupo dito. Di ba, Brad? Dahil yun ang mabuti. Amin po ba? Kapag naisip mo na dumalo ng gawain, dahil yun ang mabuti, di ba dapat gawin mo? Dapat huwag ka nang mag-alinlangan. At ito pa, nung nakaraan, ba't ko ba, ginagawa to? O diba? Pati ito nakakalimutan yung punasan. Itong mga speaker natin. Kapag papansinin mo, kapag nandito ko, kitang-kita, hindi na punasan. O di po ba? Pagpasensyahan nyo lang po si Pastor, mga kapatid. Dahil gagawa tayo ng mabuti, tama po ba? Ang lahat ng gagawin natin, mabuti. Paano natin maiingatan ng bawat isa kung yung mabuti hindi natin iniisip? Tama ba ako, Nay? Di ba, Nay? Verse 35 or verse 12? 35, anak. Verse 35. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala natin ang lahat na kayo'y mga alagad ko. O, di ba? Ulitin natin. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, may pagmamahal sa isa't isa ha. May concern sa isa't isa, may responsibilidad sa isa't isa, may pagmamalasakit sa isa't isa. Ang sabi ho dito, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Kapag ang Kristiyano walang pagmamahal sa kanyang kapwa Kristiyano, hindi po siya magiging alagad. Ang alagad nagmamahal. Amen. Parehas mo yung laborers Hindi mo dapat yan kainggitan. Dapat ang kapwa mo manggagawa o kapwa mo lingkod o kapwa tinawag ng Diyos, mga kapatid, kinakailangang mahalin mo siya. Amen. Sa verse na ito, mga kapatid, mayroon pong 4 na napakahalaga na itinuturo ng Bible kung bakit si Mary ay itinagubilin niya ang kanyang anak at yung anak tinagubilin din niya sa kanyang ina.
Number 1, mga kapatid, sa verse 19 ng John chapter 19, verse 27, ang sabi doon, mga kapatid, basahin natin, anak. John 19, verse 27. Sabi niya dito, at sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, pinatira ng alagad na ito ang sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Yung pagmamalasakit at pag-aalaga kay Mary. Kayang-kaya niyang kupkupin si Mary. Pinagkatiwala ng Diyos sa alagad, mga kapatid, yung kanyang ina. Ibig sabihin, mga kapatid, ang bawat isa po sa atin, pinagkatiwala ka ng Diyos sa akin at pinagkatiwala kayo ng Diyos sa akin. Kapag pinatira ng alagad si Mary, ano yung gagawin niya doon? Matutulog lang ba? Or ano? Diba? Aalagaan ng mabuti. Amen? Aalagaan mo siya ng mabuti, pakakainin mo siya. Amen po ba? Number 2, pangalawa. Sa John chapter 19, verse 20. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Ginang, narito ang iyong anak. Okay. Bilang isang mga lingkod ng Diyos, bilang isang mga magulang sa loob ng church, mga kapatid, bilang isang mga magulang, marami ho tayong mga anak sa pananampalataya o maraming mga anak dito na nagsisimula sa kanilang mga pananampalataya. Dapat nga, mga kapatid, lagi natin silang hanapin. Yung mga mata natin, laging nakasubaybay sa kanila. Lagi natin silang binabantayan. Diba? Sa mga nanay, diba, kapag nawala yung anak ninyo, diba, pag bata pa, dapat yung mga mata ninyo, dapat laging nakatuon sa kanila. Tama po ba? Amen. Nakabantay ka lagi sa kanila. Dahil kapag hindi mo binantayan, mapapahamak sila. Ganon din po ang mangyayari. Kapag hindi natin nabantayan ang ating mga anak, yung ating mga kapatid, may mga mangyayari na hindi maganda sa kanila. Dapat ikaw mismo ang magpoprotekta sa kanila. Ikaw mismo ang mag-iingat sa kanila. O lagi kong pinapalaan, nandito si Prince, si Francis. Nasa Maynila. Diba, Brad? Sabi ko sa'yo, kapag punta mo ng Maynila, maghanap ka ng church. Diba? Si Brother Jeramel, kapag wala dito, lagi ko pong hinahanap po yan. Bilang isang magulang, pagdating ko pa lamang sa church, sabi ko, asan si Jeramel? Asan si Ramel? Asan si Joshua? Diba? Yun po yung sign na inahanap ko sila. At yung mga manggagawa, tinatanong ko kayo kung nasaan kayo, o anong ginagawa ninyo, kung bakit ganito, ganon. Pagpapaalala yon. Dahil bilang isang magulang, may concern ako, pinoprotektahan ko kayo. Nung nakaraan ay kagabi, may nagpaalam sa akin, Pastor, pupunta po ako sa ganito, may anniversary po akong pupunta. Akala ko ba naman,
church yung pupuntaan niya, anniversary. Sabi ko, may nag-invite pa sa'yo? Wala po. Anniversary lang ng family namin. Munti ko nang sabihin, hindi kita pinapayagan. Dahil kung sabihin ko man yon na hindi ko siya papayagan, mga kapatid, hindi rin naman siya susunod. Alam ko yon. Dahil ang gusto lang, mga kapatid, ng mga lingkod ng Diyos, lagi ko kayong nakikita. Lagi ko kayong nababantayan. Amen po ba? Huwag na ho tayong magbantayan ng kamalian. Amen po ba? Dahil wala naman pong perpektong tao, lahat naman po nagkakamali. Dahil kapag nagkamali ang bawat isa, mga kapatid, madidiscourage ka lang, madidisappoint ka lang. Ang tinuro lang ng Bible, magmahalan kayo sa isa't isa. Mag-ingatan kayo sa bawat isa. Amin po ba? Yung mga kapatid natin nandoon sa natibidad, pinapaalalahanan, pini-PM, mini-message sila. Si Sister May, yung kanyang anak nung nakaraan, di ba kapatid? Nagkaroon ng hindi maganda, hindi naging maayos. Pinapaalalahanan na magpakatatag. Yun lamang yung magagawa natin dahil yun ang mabuti, dahil ang mamahalan tayo sa isa. Amen. Huwag niyong isipin na ang paglilingkod, mga kapatid, huwag niyong gagayahin yung sinabi ni Michael Jackson, "You are not alone." Diba? Huwag niyong isipin na nag-iisa ho kayo sa laban. Dahil magkakapatid tayo sa Panginoon, kinakailangan mayroon tayong pagmamalasakitan sa bawat isa. Amen. Dahil isa tayo sa iglesia ng Lord. Amen po ba? Ang iglesia ng Panginoon, mga kapatid, sa loob niya nagmamahalan. Nag-iingatan. Kayo at wag po kayong magtatampo kay pastor kapag hindi kayo nakapunta ng 1 linggo or 2 linggo at pinuntahan ko kayo. Diba? Isa lang ibig sabihin nun. Naalala ko kayo at minamahal ko kayo. At nawa ganin din po sa inyo. Ano po? Kapag 1 month ka nang hindi dumadalo, naalala mo pa ba ako? Diba? Naalala na niyo pa ba ang church? Huwag naman sanang ganun mangyari, mga kapatid. Amen? Pangatlo, mga kapatid, yung woman na sinabi ng Panginoon, kaya ng sinabi ko, is a respect and affectionately in Greek word, not harsh word. Hindi po ito harsh word na sinabi niya ginang or mother. Hindi po ito walang paggalang. Sa Greek, mga kapatid, ito po yung paggalang. Sabi po niya sa verse 26 ng John chapter 19, verse 26. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." Amin po ba? Pang-apat, mga kapatid, ay tinuturo ng Biblia na maingatan natin ang ating pong kapwa, mga kapatid, o kapwa ho nating mga Kristiyano. Dapat i-accept natin sila as a new family and members ng church. Amen? Actually, yung members ng church, wala namang pong sinabi sa Bible. Amen? One body lang. Amen? Isang family lang. Isang iglesia. Ang church, mga kapatid, ay binubuo ng mga tao na nagtitiwala, nananampalataya sa Kanya. At ikaw yon at ako yon. Amin po ba? Ang church, hindi matatawag na church po yan kapag ikaw ay nag-iisa lang. Pero alam natin, mga kapatid,
our body is a temple of a living God. Pero ang tinutukoy sa Bible, mga kapatid, na iglesia ng Lord, walang iba ang bawat isa sa atin. I-accept natin ang bawat isa. Mayroon akong nakita yung bagong dalo. Anong pangalan mo, kapatid? Ha? Ha? Cyrene. Sister Cyrene. Welcome na welcome ka sa gawain. Amen? Sa family ng BIC Pangasinan. Welcome ka, kapatid. Sister Cyrene. Palapakan po natin ang Lord. Kaya purihin po ang ating pong Panginoon, mga kapatid, kapag may naisip po tayo, maalala ho tayo na gawan ng mabuti. Gumawa ho tayo ng mabuti. Amen po ba? Take good care of others, mga kapatid. Magmahalan tayo sa isa't isa. Magpaalalahanan sa bawat isa. Nawa sa umagang ito, mga kapatid, mayroon po kayong tinanggap na paalala ng Panginoon, mensahe ng Lord galing sa kanyang mga salita. Amen po ba? Amen. Tayo pong lahat po ay tumayo, mga kapatid.